Kaibigan po for many years. Hi Goms, welcome back. Bakit ang tagal mo hindi gumawa ng pelikula dahil sa paggawa sa politics? It was actually a choice. Dahil nung nag-mayor ako, 2 terms, so 6 years yun. And then I'm on my 2nd term also as congressman. So alam mo naman ako, by priority, pero nagkataon na good and bad, no? Nagkataon na ang gulo ng politika nowadays. The good part of it, dumating na napakagandang script. Ayokong sumama sa gulo nila. Sabi ko, dyan muna kayo. Gagawa ko ng magandang pelikula. Ito na yun. Pero may mga offers naman na baga dumating sa'yo pero hindi mo masyado type. Every now and then may dumating na script. Yeah. Pero siguro, alam mo, sa dami ng hindi lahat ng dumating na script, maganda. And pag may isang script na dumating na hindi mo kayang pakawalan, gagawin mo lahat para magawa mo lang itong pelikula. Ito yun, ito yung salvage land. Ito yun. And then looking back in your heydays, during your prime as the leading man of Philippine cinema, the Adonis. Gusto mo lang ako makita nakaswimming trunks. Hindi. Naku, nagbabalik. Tanaw na naman tayo. Nakaswimming trunks ako ng puti. Ayun naman, nagkakabukingan tayo ng edad dito, Goms. Hindi. Hindi kasi love namin si Goma dahil sa manager niya na very love ng press. Anyway, ang tagal mo kasi, di ba, na namayagpag. Sama si Cherry Olea nun. O, leading man. Tapos, naranasan mo talaga yung glamour ng Philippine cinema sa kay box office, di ba? Pero ngayon, anong masasabi mo na parang sabi nila dying ang Philippine cinema? Alam mo, remember the time na sa loob ng isang taon nakaka-produce tayo ng 300 movies a year. Yeah. Where we were actually, by data, India yung number 1 na nagpo-produce ng pelikula. Pilipinas yung pangalawa, pangatlo yung Amerika. We were producing movies that much. Pero dumating yung time na hindi dahil nagkulang sa writers, hindi, naghirap tayo sa ekonomiya, naging mahal lahat. Tumaas ang buwis lahat, naging mahal. So it was very expensive to produce films. No? So ngayong mga panahon na ito, na halos 100 na pelikula sa isang taon, nahihirapan pa tayo. I always tell the people, pag may dumating na isang magandang pelikula na Tagalog, huwag nyo talagang pabayaan. You must watch it, you have to be there and support Philippine cinema. And you have to see a good film once in a while. Pero sabi nila walang support ng Philippine government sa Philippine cinema. Ikaw bilang congressman, nasa Congress ka, meron ka bang parang, way to talk to the Malacanang people or whoever? Actually, sa Congress, pinag-uusapan namin lagi yan. And yung isa na sinasabi ko lagi sa kanila, sa every step of the way kasi ng paggawa ng pelikula, lagi may buwis eh. Ang taas na, lagi ng tax eh. Di ba? Pag may services ka, may 12% VAT. Lagi yan, every step of the way. Rumenta ka ng ilaw, rumenta ka ng camera, rumenta ka ng catering team, production team, lahat. Pag nagbayad ka, may buwis yun. So, ang taas yung portion ng tax na yun. We're trying to come up, pero parang hirap na hirap sila sa ways and means na isang tax lang sa buong gastos. So, how to go about it, yun ang laging tinatakel. So, parang recommendation mo yun. Kasi kung matatanggal mo yung every step of the way na meron kang binabayarang buwis sa kabat, ang laki na matitipid ng producer. Yung producer tsaka yung mga director, marami silang magagawang pelikula. Kasi sa Korea, boom na boom, di ba? Very supportive ang government, pero but never lose hope. Talagang meron pang pag-asa. At kami sinusubukan namin na trabahuhin yan. Hopefully, it comes to life one day. Last question ko for you. Meron ka pa bang bucket list in your many years in the industry? When it comes to movie? Yeah, movies. Kasi sabi ni Direk, you're made for the movies. Totoo naman. Alam mo, maraming magandang script, maraming magandang storya, maraming magaling na artista at mga direktor. At hindi ko pa sila nasusubukan lahat. Pag dumating sila in one good package, I will do that. Why not? Again, there's so many facets of life. May mapili lang na isang maliit na magandang facet, isang magandang pelikula, katulad ng Salvage Land. I will do it. Pwede ka na rin mag-co-produce.
Pwede rin. Pag yumaman ako, mag-focus ako. Di ba mayaman ka naman? Sige lang. Sige lang. Congrats, Gongs. Hindi siguro kasi yaman ni Mon Confiado. Sige lang, one day. Sabi mo nga, 100 films this year. Sa 100 na yun, 75 nandun si Mon 75 Confiado. kay Mon Confiado. Politics and yung themes of corruption and yung accountability. Thank you, Direk. Yung sa karanasan namin ni Direk Lino sa politika, kung titignan mo itong salvage land na ito, isa lang to sa facets of what's happening in our society. Pinili ni Direk Shugo at ni Direk Lino na kunin natin itong isang storya dito. Sa hundreds and thousands na nangyayari, ito yung kinuha namin na facet ng society. At yan yung napanood nyo. Ngayon yung ano may experience sa politika, paano nakatulong sa character ko. Nung ako ay mayor pa, I deal with policemen. I also get to see criminals at work. So, yung mga yon, yung personality ng police, inabsorb ko lang, binalik ko lang sa memory ko at ginamit ko sa mga eksena na nakikita nyo dito. Pero, ang dami kasi pwedeng gawin eh. Pero, doon nag-focus si Direk Lino, doon nag-focus si Direk Shugo. Ito, yung salvage lang ang i-focus natin. Ano ba nangyayari dito? Ano bang batas ang meron dito? Paano na sinusolve yung mga criminality? Paano nagtatrabaho yung mga kriminal sa ganitong klaseng lugar? So, ganon. Maraming salamat po. Salamat din. Thank you. Our next question po. Ayun, sa tabi niyo lang po. Ayan. Ayan, no. Ayun lang po tayo. Pakilala lang po tayo. Ayan. Hello po, I'm John of Cat Film Dome. First of all, congrats po sa film. It's a very timely and action-packed film. So my question po is for Sir Richard. So, since 2018 pa yung last film niyo po, how does it feel to be back with a film like this po? Thank you. I'm very happy, and I know that the movie industry loves me. So thank you so much, Direk, for giving me this opportunity. Thank you, Direk Shugo, to Elijah, and to Mon. Alam nyo, sa totoo lang, talagang na-miss ko yung paggawa ng pelikula. The last movie I had was shot in Ormoc City. Tagal na, kami pa ni Sharon nun. 3 Words to Forever. Kaya nung pagbalik ko dito, medyo may konting kaba na, bakit hindi ko ma-memorize yung script? Kasi sa trabaho na yung artista, araw-araw ito nagbabasa ka ng script. Minsan 3, 4 na pages. 200 na lang yun. Memorize mo na kagad yun eh. Pero ako, sabi ko, bakit isa o 2 pages pa lang? Hindi kumakagat sa utak ko. So, ganun. No, kinalawang ng konti. No? So, I really had to practice it. Sabi ko, Direk, pagbigyan niyo muna ako 1 araw lang to. Bumita. Direk Arman, no? Kumusta ka na? Alam nyo, totoo lang, sa lahat na nandito, naalala ko si Direk Arman. Direk Arman, isa sa pinakamatay ko na kilala to. Sanggol pa lang ako, kilala ko na yun. Ayop daw, ayop. So, Tra-X. Paradise. So, ganun, no? But, alam mo, pag artista ka, pag magaling yung ka-eksena mo, pati ikaw nadadala eh. Kailangan kasi, for you to be a good actor, at para maganda yung registration mo sa screen, dapat magaling. And magaling itong mga to. Ibang klase. Sa totoo lang, hindi ko kilala si Elijah noong una. Tinanong ko yung direct, sino ba si Elijah? Si Elijah, ako bata yan. Award-winning na bata yan. Galing yan. So, ginugol ko pa eh. Ginugol pa kita eh. Ito ba si Elijah? Si Bautista, ito, matagal na to. Alam mo naman, si Man, talagang veterano, magaling to. But overall, I really miss the industry. I miss making movies, and I love it. And I'm glad that I'm back here. Again, else I can say this again, that the movie industry loves me so much. Maraming salamat. Thank you. Thank you. And you, sorry, go Can I ahead. add something? Yes. Alam mo, nung binabasa ko pala itong script na to, nakikita ko yung reality, yung laman ng pelikulang to. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi alam niyo yung panahon ng drug war. Mayor ako nun eh. So itong napapanood natin dito, ang dami eksena dito talagang totoo nangyayari.
totoong nangyari. Yung panahon na mayor ako, nakikita ko yung pinupunta ko isang crime scene. Kalahati ng katawan nakabaon. Ibang parts ng katawan nakikita ko putol. Naririnig ko na yung mga polis namin lumalaban against mga drug lords, criminals. Ito yun. There's so much reality in this movie. Sometimes pinapanood na natin. Pero kami, directly was also mayor. Nakikita namin yun. Na-feel namin yung problema na yun. That's why this movie is so real. Kasi yung pinanggagalingan ng perspective niya, ng storya. Totoo talaga. So it's such a beautiful movie na pinapanood ko. Ganito talaga. Ganito talaga. Yan talaga yun. There's so many scenes na ganito talaga. Given the experience that you had firsthand, with the drug war and seeing all of these things, what was the collaboration like? I think the question probably is for you and directly between the two of you, kasi you were there nung nakita nyo nang nangyari yung ganitong bagay. Kamusta kayong dalawa while shooting the entire film? I can say na I really enjoyed it. Ang ganda ng approach ni Direk Lino sa pag-direct niya sa mga artista. Kami ng mga artista kasi we're like sponges. We did a script, we tried to imbibe it, then we tried to understand yung role. Pero padating ng director, sabi niya, at meron pa sa additional na mga inputs na binibigay, tinatanggap namin yun, we try to absorb that, and then pag sinabi niya, ganito tumatakbo yung pelikula natin. So, siya yung nagko-control sa amin, ganito tayo. Kami naman, ini-interpret namin yung sinasabi ni Direk, ini-interpret namin yung mga linya namin, and then that's where the character come out. Ako kukontrahin ko lahat yun. Wala naman masyado. I'm so blessed to have the last few days ang daming nagsasabi, nagkokomento, nagtatanong anong pakiramdam ko sa pelikula. Napakaganda nung script, like Kong Goma said. Parang pakiramdam ko minsan pag nakabasa ka ng ganyan, obligasyon mo ikwento ng tama. So si JC Pacala and Direk Shugo Praico, pangalawa, napakagaling ng mga artista. And I introduced Kong Goma and he's become familiar and friends with the rest of the team. Ang galing ng production designer, ang galing ng aming cinematographer. Ang mga producer namin, si Majo, si Mini, si Charm na dyan, napakatutok sa trabaho. Yung partners namin, Viva Films, they allowed us to do what we wanted to do. The other cast members aren't here. Pero ang sarap ng kwentuhan namin ni Elijah, ang sarap ng kwentuhan namin ni Kong Goma. Kung magkakaroon kayong pagkakataon, panoorin niyo ulit yung pelikula. Kayo magsabi sa akin, kaya ba sabihin ng direktor, ituro, yung mga sale ni Mon Confiado? Kaya ba namin ituro yung kunot ng noo at yung pagkibit balikat ni Richard Gomez, yung mga maliliit, pag sa close-up, maliliit na galaw. Yung innocence at sincerity ni Elijah, nung lumalaban siya, napaka-inosente, gusto niya gawin yung tama. Ako lahat yon ang hirap ituro. Pero I think talaga our job is to create an atmosphere for creativity to flourish. So kung maganda ang produkto, siguro medyo nagawa namin yun. And I'm excited for more people to see dahil part pa yun ng journey ng pelikula na makita ng iba at mapag-usapan din natin.